At dito na lang tayo magtungo sa speech na naman ni Bongbong. May mga pangako siya. Tingnan ninyo kung ano sasabihin niya rito. Hanap po kami ng medyo malaking halaga. Ang halaga is 255.55 billion. Nakahanap daw sila ng malaking halaga. 255.55 billion. Tandaan ninyo, mangungutang na naman tong gagong to. O mangungutang na naman tong animal na ito. O. Piso. Biruin ninyo. Kung hindi po natin ginawa yan, yan 255 billion na yan, kung saan na lang mapupunta. Kaya't mabuti. Yan, kaya't Ulul, kung hindi kayo binisto ng bagyo, nasa bulsa nyo na naman yan. Walang hiya kayo. So parang ano yan, utang na loob namin sa'yo. O akala ko ba wala kang alam sa mga budget? Bakit ngayon pinag-uusapan mo yung mga budget? O ibig sabihin lang nito BBM, alam mo yung budget. O di ba? Pinag-uusapan pa lang ng Kongreso yung budget ngayon. Dinideliberate pa lang ng Kongreso yung budget ngayon. Hindi pa man natatapos, meron na siyang pagpupuntahan ng mga pera. O ngayon mo sabihin, Bongbong, ngayon kayo magsinungaling ni Claire Castro na wala kang pakialam sa budget, na wala kang alam dito sa mga pagnanakaw na ito. Kung ikaw mismo kaya mong i-itemize saan mapupunta yung pera. Hindi pa tapos yung budget deliberation, meron ka nang pupuntahan ng pera ng budget. O ano to, pangako na naman to. Pangako ba ito o talagang ikaw ang nagko-control ng budget? inansela na po natin lahat ng flood control project para sa 2026. Ang 30 Kinancel daw lahat ng flood control project, kinancel. O anong magandang maidudulot niyan sa Pilipinas? O di ibig sabihin for 2026, babahain pa din tayo. Malulunod pa rin tayo sa baha. Hindi ka na pwedeng magreklamo. Bakit? Kasi nga wala tayong budget sa flood control. So malunod kayo, expect nyo na yan. Di ba? Para sa akin kasi, hindi mo naman dapat i-zero yung flood control eh. You just have to be hands-on. Katulad ni Pangulong Duterte noon, na linggo-linggo nagbibigay ng update sa tao. At saka ipinakikita yung mga proyekto na nagagawa. Kung ganun sana kayo, hindi naman kailangan tanggalan ng budget ang mga flood control eh. Ang dapat tanggalin, hindi yung flood control, kung hindi yung mga magnanakaw sa flood control projects. Yun ang dapat tanggalin. Hindi mo kailangang i-defund. Kasi akala ninyo nasusolusyonan nyo yung problema sa ganun. Hindi nyo nasolusyonan yung problema doon. Kasi as what we've mentioned, hindi lang naman flood control ang pinagnanakawan ng mga mambabatas at saka mga nasa gobyerno. Nagnanakaw din yan sa ibang mga proyekto. O hindi lang sila magnanakaw doon sa flood control pero kumpleto pa rin naman yung ibang mga projects, nagnanakaw pa rin sila doon. Ang dapat kasi, BBM, since abnormal na ang panahon ngayon, dapat talaga ang priority mo, hindi na mabaha mga Pilipino. Eh kung ang priority mo, hindi na sila mabaha ulit. Tapos tinanggalan mo ng pondo yung flood control. O edi ano na, meron bang gagawa ng flood control project ngayon? Wala. Bakit? Wala nga budget. Ito ibig sabihin walang construction, walang pipigil sa dami ng tubig na naman napupunta sa mga kabahayan ng mga Pilipino. Tama bang pag-iisip yan? Akala nila kasi band-aid solution yung tatanggalin mo yung budget. Hindi yun ganun. Kasi kapag tinanggal mo yung budget doon, diniprive mo. Para sa serbisyo na yun yung mga tao na dapat nakikinabang doon. Engot ka. Pag umulan sa 2026, magbabaha. O paano na yan? Wala kang flood control. Sana ginawa mo, tuloy-tuloy pa rin yung mga flood control projects. Pero rest assured na i-report na natin lahat, pupuntahan na natin lahat, bibisitahin natin lahat, ila-livestream natin lahat ng mga inaugurasyon at iti-trade test natin, titingnan natin kung matitibay na. Oo, kasi noon, inaamin ko, naging tamad kami, naging complacent kami, nagtiwala kami sa mga district engineers, sa mga contractor, hindi namin na-monitor. Sorry. Ngayon, imo-monitor na natin, hindi natin pwedeng i-zero yan. No, kasi pag ziniro natin yan, patay tayo sa susunod na tag-ulan. Kailangan mag-budget pa rin tayo, magpondo pa rin tayo, pero hindi na yan nanakawin this time. Wala nang ghost project this time, wala nang substandard. Lahat ng budget mapupunta na sa contractor, sa mga materyales, at babantayan natin. Dapat ganun hindi. Ziniro na natin ang flood control. Patay. O next year, sigurado, baha-baha na naman yan. Walang budget ang flood control eh. 6 na bilyong piso ay magiging karagdagang pondo sa DSWD. O 36 billion karagdagang pondo. Tanga ka pala eh. Tinanggal mo yan eh. Di ba? Noong 2025, tinanggal mo yan sa budget nila. Nilagay mo sa flood control. So ibinalik mo lang yan eh. Tapos pinagmamalaki mo. Parehas pa rin yan eh. That's the same budget that they have. Mga ano eh. Na mga past years eh. Para sa IX, sa Disability Inclusive Social Protection of Children at Sustainable Livelihood Program. O dapat naman talaga may budget dyan eh.
Mantakin mo ang budget lang natin 4 trillion, ginawa mong 6 trillion, sumobra ka ng 2 trillion. Tapos wala kang mga proyekto. Wala kang infrastructure, walang ospital, walang bagong eskwelahan. Mahigit 26 na bilyon at kalahating milyon pisong budget mapupunta naman sa DepEd, sa Department of Education. Dahil po napakahalaga nung kailangan pa maging magagaling ang dapat yung mga Inang bunganga yan. Nakakairita, no? Okay ng ina nito. Presidente ka, bataan, tangina mo. Bugok ka. Walang hiya ka. magagaling ang dapat yung mga anak natin mas magagaling sa atin. Gago. Mga anak mas magagaling sa inyo? O kaya nagigiswail yung mga anak nyo dahil gusto nyo mas magagaling sa inyo. Tanga. Tinanggal mo yan sa Department of Education eh. Hindi ba binawasan nyo yung budget ng DepEd? Hindi ba dapat yung DepEd at saka CHED yung pinakamataas na budget? Itinaas mo yung DPWH, demonyo ka? Kasi ngayon ipagmamalaki mo na bumalik yung budget. Eh yan pa rin yung budget ng mga nakaraang taon eh. Loko-loko ka talaga eh. So parang sa PhilHealth lang din yan. Ninakaw nila yung 89 billion. Tinanggal nila yung 89 billion tapos ibinalik nila yung 60 billion. O di kulang pa ng kulang 30 billion. Tapos gusto pasalamatan siya. Galing naman sa ibang mga ahensya ng gobyerno yung perang ibinalik nila doon. Hindi naman yung mismong kinuha doon sa PhilHealth Fund. Niloloko lang tayo nitong ulaga na ito. Meron pang 10 bilyon, ito naman sa CHED para sa sa college. Ang CHED para naman yung ating scholarship ay tuloy-tuloy. Sa DO Gago. Ano na nga tayo eh. Tawag dyan, yung libre ng mga tuition fee eh. Sa mga, di ba, yung free tuition fee ni Pangulong Duterte. DOH naman, 29 bilyong piso ang ilalagay natin sa Department of Health. Yung sa May Department mga mukha ng tao, puta, inis na sa kanya. Oh. Walang natutuwa sa sinasabi niya, pumapalakpak yung mga sekretary, mga sip-sip lang. Oh. Pero pag tinignan mo yung mga tao rito, wala. Oh. Baka nag-aantay lang ng pagkain mga yan. of Health ay para naman matapos natin kasi po pinaparami po natin ang ating mga ospital. Ulul, pinaparami mo mga ospital? Wala kang ginawang bagong ospital? Saan ang ginawa niyong bagong ospital? Sige. Pinaparami yung ospital. Ulul, 3 years ka na, wala kang nagawa kahit isang matinong trabaho eh. Pinapadami yung ospital, yung pabahay mo nga, hanggang ngayon wala pa eh. Mga 40 bilyong piso naman ang pupunta sa Department of Agriculture. Yan na, Department of Agriculture. Anong gagawin nila sa pera? Dahil alam naman po natin maraming pagkukulang para lalo na sa mechanization at magbibigay tayo ng mga traktor, mga harvest. Hanggang ngayon, ganyan pa rin. Magbibigay ka pa rin. Diyos ko po, BBM. Wala ka talagang alam sa trabaho mo. Tangin na, hindi nila kailangan ng mga traktora. Kailangan nila suporta. Kailangan nila ng siyensya. Kailangan natin sumabay sa makabagong teknolohiya. Traktora pa din. Diyos ko po. Na malaki din ay 5 bilyong piso ay ibibigay natin sa National Irrigation Association. Ay tayo Kaya nga dito ka magtataka, no? Ginagawa pa lang yung budget sa Kongreso, pero siya, ina-allocate niya na. O, di ikaw ang may kinalaman sa budget. O, di may kinalaman ka sa mga pag-allocate ng budget. Dahil, ayan, o, ina-allocate mo na, o, bawat ahensya. Hindi pa man napipirmahan yung budget, meron ka ng allocation. O, hindi ba? O. At saka kung makapagsalita to, kala mo nangyari na. Kala mo nangyari kasi ganyan din ang ginawa niya. Di ba si John Vic Rimulya, natatandaan ninyo. Meron daw siyang isang hininging budget na umuoto. Tapos pagtingin daw ni Rimulya doon sa GAA, sablay. Oh, teka, hindi to yung pinag-usapan natin ha. Tapos sabi, sige, dadagdagan na lang natin. Pwede ba yun? Nang wala sa appropriations, dadagdagan nyo na lang ng basta-basta. O, so ibig sabihin ito, wala to. Yung mga sinasabi niya, mga numero na yan. O, lahat yan, pangako. O, hindi mo talaga alam kung mapupunta. Baka nga pag kayo pirmahan na ng GAA, baka hindi niya na matandaan na ipinangako niya itong mga ito. Pero, ang labo na nangangako ka ng budget nang hindi pa man lumalabas at natatapos yung budget deliberation. Hindi ba? Kalokohan naman to. naman ay maglalagay tayo ng 19 bilyong piso na ilalagay sa DOLE, ilalagay sa TUPAD. Ito po, ang DOLE, sa DOLE, yung Department of Labor and Employment, ito po, silang nagbibigay yung tinatawag na TUPAD. 2 bilyong piso naman ang ilalagay na. Alam ko ba, wala nang ayuda? Sabi nyo, wala nang ayuda. O bakit ngayon? May mga ayuda pa rin. AX, TUPAD. May 4-piece pa din.
O sabi sa inyo wala to. O ano lang yan, style lang nila yan bulok. Pero sabi ko nga sa inyo, the money na nakuha nila, halos lahat yan, dinala nila yan dyan sa mga tupad-tupad AX na yan. O nirealign nila yan dyan para makabili sila ng simpatsya ng tao. Ngayon, meron pa rin pala. Sabi nila, wala na, di ba? Wala to, mga ganyang style nila, mga investigasyon kunyari, wala yan. Walang mangyayari niya. Paano mo iimbestiga sarili mo? Halos 2.5 billion bibigay po natin sa Department of Information and Communication. O, DICT. Di ba binawasan mo rin yung budget ng DICT nung nakaraan? Bakit? Kasi kamo, hindi sila reliable. Di ba kamo yung National ID System, hindi naman nila naipatupad. Tapos sumasablay yung kanilang yung system, di ba? Ang daming mga nahack yung ganito, nahack yung ganyan. Lahat nahack, yung utak nilang nito ang hindi mahack dahil wala daw mahanap eh. Oo, nahack lahat ng, di ba kaya binawasan nyo, tinanggalan nyo nga halos ng budget yung DICT, tapos ngayon babalik nyo na naman. Ang ina nyo, gulo-gulo ng isip nyo, wala kayo talagang direksyon. Oo, hindi kayo talaga consistent. Nagbago na ba ang DICT sa galawan nila? Ang DICT ba nag-improve na para bigyan mo ng sobrang laking budget na naman? Yun, nilalagay nyo na sa iba-iba yung mga budget para may manakaw na naman kayo eh. Sila po ay nagpaparami ng internet, lalong-lalo na sa ating mga eskwelahan. Meron tayo po linagay na 4.62 million pesos sa DOE, Department of Energy, para sa electrification program. Meron po tayo... Electrification, dapat yan, gumawa ng maraming electric chair. Tapos paupuin yung buong angkan nyo lahat doon. Ihawing kayo sa silya elektrika. Marami po tayo. Meron po tayo isa 135 million sa Department of Finance para sa Finance? Ilan to? Sige, batak pa. Agricultural smuggling. 204 na milyong piso sa DNR. Kasi gagawa po tayo ng waste to energy. Tapos para sa mga transport system, yung 3 billion, lalagay naman natin sa DOTR, Department of Transport, para pagandahin yung mga tren natin, para pagandahin ang ating mga kalsada. Yan po Ha? Pagandahin yung kalsada? Di ba pagandahin yung kalsada? DPWH yung kalsada? Hindi naman Department of Transportation yan. Ba naman to si Bobong Marcos? Titiyakin po natin na hindi na po mauulit yung ating nakita. Titiyakin po natin na bawat sentimo na pera ninyo, hindi namin pera ito, pera ninyo na ibinahagi ninyo sa mga opisyal ng pamahalaan. Kami po ay, kung tawagan, custodian lang, tigabantay lang kami sa pera ninyo. Kayo na nga masama eh. Mga kawatan kayo, tas kayo nagbantay ng pera namin. So dyan mapupunta yung mga kaban ng bayan. Dyan mapupunta yung pera natin. O kaya pasalamatan nyo si BBM. Siya ang nag-allocate ng mga budget. Diyos ko po. Paano nangyaring siya ang nag-allocate ng mga budget dyan sa sa mga ahensya na yan? Hindi naman niya trabaho dapat yan. Trabaho ng mga congressman yan, di ba? Wala talaga ito si BBM. Ginawa na naman tayong bopols nito. Oy,